Ngayon pag-uusapan natin ang isang sinungaling. 'Di ba? Dumadami po ang naglalabasan na po ang mga pakay, ang naging pakay nila sa kalingap. Ito po yung mga nagpanggap, kunwari nakianib-anib, pumasok pero ang tunay na pakay ang sariling interes. Yun po yung ating pag-uusapan. At ito ay nire-reverse niya yung pangyayari, 'di ba? Pero hindi siya uubra sa akin dahil ito ay ginagamitan ko ng ebidensya. Sino ba naman itong taong 'to, 'di ba? Hindi naman siya well, okay? Ito na naman. Mary Grazelico, mega love, shoutout. Pakishare naman po yung ating live. Share natin sa Facebook para marami pong manood sa atin. Diba? O, naka-live po tayo. Pakishare naman po. Ayan, share natin po yung ating live para malaman nila na tayo ay naka-live, para malaman, ma-expose ang mga ginagawa ng mga tao ito pagkatapos nilang pakinabangan ng kalingap. Abay, umanib at naghahabol ng sponsors kasi wala na po silang malinlang o maloko o mabingwit sa kalingap na sponsors, mga kapatid. At sorry po, naka-ano ko. Paki-support naman. Okay? Salamat po. Thank you. Tamsak naman mga kapatid. Okay mga kapatid, ito ay disclaimer lang. Ako ay hindi isang abogado at kung ano man ang ating gagamitin na material sa ating live streaming, ito po ay nakapublic po. Available po siya sa YouTube channel. At ito ay gagamitin natin para bigyan natin ng linaw at para i-refute natin, i-debunk natin ang lahat ng kanyang sinasabi. Hindi ko to ginagawa dahil ito ay kailangan na pagkakitaan ko, pero ginagawa ko ito para malinaw at linawin at sa katotohanan lang tayo at pasinungalingan lahat ng sinasabi ng babaeng ito na siya ang unang umatake at mula noon hanggang ngayon, siya ang laging nangunguna na nang aatake sa akin. Hindi ko maintindihan bakit niya ako inaatake, okay? Yun. Tapos, binabaliktad niya ang mga pangyayari. Kaya maging maingat lang tayo sa lahat ng ating komento dahil ang inyong host ay hindi po to pananagutan o maging responsible sa anumang komento nyo. Okay, ulitin ko, ako ay hindi abogado. Yun po ang disclaimer na tinatawag. Okay? Yun po yung disclaimer na tinatawag. Okay, hindi ko pala napindot. Hindi ko pala na-share. Alright? So, yun po. Okay? Hindi ko napindot mga kapatid. Sorry naman. Helen Doria Agustin Amnecaseo. Mega love shout out. Okay? Alright? So, ulitin ko mga kapatid, ako ay hindi abogado. Lahat na ang material at video na ating gagamitin ay matatagpuan po sa pampublikong at nakapublish po siya sa YouTube channel. Paalala, hindi po ako abogado at hindi po ako responsible sa lahat ng inyong komento at dapat tayo ay maging maingat kung kayo ay nangangailangan ng legal advice. Mangyari lamang po na dumiretso po kayo sa legal practitioner or a licensed lawyer. Thank you. Josie Buluzan, Sharon Aloro Vlog. Mega love shout out, okay?
So, ito po yung bibigyan natin. Isi-share po natin ito. Yung ating bibigyan ng linaw, pasisinungalingan, at i-expose ang kasinungalingan dahil lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay puro kasinungalingan. Ayan. Okay, ito po. Share na natin. At malakas ang loob nito, mga kapatid. Malakas ang loob. Ayan, Sharon. Di ba? So, ito po yung ating tatalakayin at lilinawin. Meron na siyang 1,414 views, stream live 19 hours ago. Ang titulo niya ay Attorney Google, Matinding Pangangailangan. Dito pa lang ay misleading na po ito. Nasa misleading na ito, yung kanyang title. At na-air siya, na-publish po siya 18 hours ago. So, that was June 24. Okay? Tapos, tingnan nyo ho, as usual, nakatag pa rin sila Kalingap Rab, Kalingap Reaction, Charity Vlog, Kalingap Team. Ginagamit niya rin pa rin ang Kalingap. At Kalingap, nandito po. Ayan po. Meron siyang ano dyan. Diba? Shout out Oscar Bartunel, ginagamit niya pa rin. Pero, doon siya kumakampi sa mismong ng balahura kay Bal Santos Matubang at ng babalahura sa Kalingap. Di ba? Bakit nga ba niya ginagawa ito? Dahil sinusundan niya yung mga sponsors. Dahil dito maraming sponsors si TQ. Di ba? Pero, dito kasi sa Kalingap, wala na siyang maisda. Okay, wala na siyang mabingwit. So, mag-i-start na tayo. Hindi na tayo magtatagal pa. Dito na tayo. Okay? Ang kanyang video po, ang kanyang video po ay isang typical na bardagulan o online feud. Yun po yung ginawa niya dito. Yun po yung kanyang ginawa. Okay? Lilinawin ko lang, sa pangkalahatan ang video, isang typical na bardagulan o online feud sa YouTube Philippines, kung saan ginagamit ng mga content creator ang live streaming upang maglabas ng mga saulobin, magpatutsada at ipagtanggol ang kanilang paniglaban sa mga kaalitan sa internet. Yun ang ginagawa niya, bardagulan talaga. Wala talagang manners or character. Ayan, Sharon. Yes, Miss Sharon, totoo ka dyan. Okay? So, ito, mag-umpisa na tayo. Ella, shout out! Hello! Kumusta? So, dito tayo magtatagal. Sinungaling to eh. So, typical na sinungaling. Okay? So, ang kanyang YouTube channel ay Ate Glo. Ayan ang title, Attorney Google, Matindi Pangangailangan. So here is my analysis of the content and the core drama unfolding in the stream. Ito po ang ating play na natin yung kanyang ang primary target niya sa kanyang video na ginawa niya online personally, nickname Attorney Google. Also referred to a video as Marilyn Marilyn Chang, whom the host accuses, okay? Accuses of being a fake attorney, a hypocrite, and highly condescending. Okay? Hypocrite and highly condescending. Yan po, yung arguments and points and contention. Okay? So, dito, yung sa 4.37, okay? She challenged Attorney Google to prove her credentials, claiming she has never shown a law diploma. Ang sabi niya dito, ipi-play natin, 4.56, sina-challenge niyo po ako. Ipapakita ko yung credential ko na ako ay isang na hindi ka rin marunong. Unang panggap ka lang. Di ba hirap ka rin mag-English? Oh. Ako,
Hindi nakakahiya kung Oh, bago ang lahat, abay pinaghandaan niya. I-turn off natin yung caption. Bago ang lahat, mga kababayan, pinaghandaan niya as in talagang isinuot niya ang kanyang mga alahas para pagtakpan ang tunay niyang estado o tunay niyang trabaho. Pero ang alahas ay hindi yan natatakpan ang tunay mong pag-uugali. So dito, sinasabi niya dito sa kanyang live streaming na challenge niya ako. Ito, proud na proud siya. The host proudly defends her honest, okay? The host proudly defends her honest livelihood. 4.37 as in talaga. 4.37. 4.37, tingnan nga natin. Sa 4.37. Okay? yumaman ako sa kalingap, hindi na ako dito babalik sa So sinasabi niya dito na kung yumaman na raw siya sa kalingap, hindi na daw siya bumalik sa Saudi. Sino bang ginagawa mong sino bang ginagawa mong Shongabels? Kaya ka bumabalik sa kalingap, I'm sorry. I need to rephrase that. Kaya ka bumabalik dyan sa Saudi kasi ginagamit mo yan para shadow. Okay? Alam mo yung shadow? Panakip butas mo lang. Ginagawa mo lang ng yan, panakip butas mo yung pagpunta mo sa Saudi para ikaw ay mas malayang mangbalahura. Okay? At yun ang ginagamit mo rin at para merong maawa sa'yo na pag-sponsors. Pero hindi mo maitatanggi na dyan ka nagkaroon ng mga maraming sponsors at nagkaroon ka ng bahay at may mga dahil kaya ka pumasok sa kalingap dahil ang main purpose mo ay hunting ng mga sponsors. Pagkatapos mong pakinabangan, abay ito ay iyong binabalahura. 'Di ba? Kaya ka nabihisan dahil sa kalingap. Huwag kang magsinungaling, okay? Kahit anong sabihin mo yan, kung sino man ang naniniwala sa'yo, hanggang dyan lang yan. Pero ang mga matatalino at may mga matataas ang IQ, disente, at may pinag-aralan, hindi maniniwala yung scheme mo, okay? Scheme. Kung hindi mo naintindihan yung scheme mo, i-google mo. Kasi yun ang bukang bibig mo, yung Google. Alright? Bukang bibig mo yun yung Google. Para naman magkalaman yung utak mo at matuto ka, gawin mo ng classroom yan. Total, yun naman ang bukang bibig mo. Okay? Saudi para pahirapan ko ang sarili ko. No? Nga, dyan sa lalagay mo, nawalis tambo na hawak-hawak ko. Hindi ko yan pinagkakaila dahil marangal ang trabaho ko at hindi naman ako tulad sa'yo na hambugera. Na pinipilit mo na attorney ka, pera. Sinabi mo, sana nga, kung kumita ako sa kalingap, kung yumaman ako sa kalingap, hindi na ako dito babalik sa Saudi para pahirapan ko ang sarili ko. Ika nga, dyan sa lalagay mo, nawalis. Kaya nga uulitin ko, banat bagtit, banat bagtit, okay? Alam mo ang bagtit dahil sinabi mo akong saltik, ikaw ay isang bagtit din. So binabalik ko sa iyo ang pagkasaltik mo. So ngayon, ang pangalan mo ay banat bagtit. Bagtit. Kasi, kaya ka bumalik yan sa Saudi para yun ang ginagawa mong shadow. Okay? Ginagawa mong scheme para maraming maawa sa'yo at yun ang pang-shield mo. Okay? Ginagamit mong shield. Okay? Kung hindi mo naiintindihan yung shield, hindi ko problema na yon. Ginagawa mong shield, ginagawa mong panakip butas para lalo kang maghasik ng kabalahuraan mo kasi pag nasa Pilipinas ka, tahimik ka. Bakit nga ba nagtatahimik ka sa Pilipinas? Takot ka, di ba? Takot ka. Okay? Kaya ka bumabalik dyan. At hindi mo maipagkakaila na sa kalingap ka, umasenso, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng sponsors, at bumihis sa'yo. Yung mga hindi mo naranasan ay naranasan mo dito sa poder ng kalingap. Kaya ikaw ay isang nagpanggap ka lang kuno na ikaw ang tagapagtanggol na umabot na sa pangbabalahura mo sa loob ng community ng kalingap at ngayon ay ginagamit mo pa rin pero nasaan ka na sa kabila ka. Nagpapanggap ka na isang kalingap pero ang pinagtatanggol mo yung mismong nagpatulpo at nagsisinungaling sa kalingap at katulad mo rin na mangga gamit.
tambo na hawak-hawak ko. Hindi ko yan pinagkakaila. O, yun pala eh. Eh, bakit mo sinabing janitor ako? Ibinalik ko lang sa'yo yung sinabi mo sa akin na yun ang trabaho ko. Kasi fake news ka, hindi verified facts. Ang hindi verified facts, ang nagsasabi ng kasinungalingan ay buong pagkatao niya ay sinungaling. Okay? Kung hindi consistent ang sinasabi mo, ay kakambal yan ng sinungaling. Yan. Dahil marangal ang trabaho ko at hindi naman ako tulad sa'yo na hambugera. Oh, si Locosto King, sino ngayon ang nagre-represent ng hambugera? Hindi ba ikaw? Ikaw ang isang hambugera kasi tingnan mo, ipinasa mo sa akin yung iyong trabaho. Mas mayabang ka kasi nandiyan ka sa Saudi, ginagamit mo, bilang as a domestic helper, hindi dapat ganyan ang inaasal mo. Kahit papaano naman sana, abay, maging presentable ka naman at iangat mo naman sarili mo para hindi ibinabalik sa'yo yung lahat ng sinasabi mo sa akin. Kaya pinagtatawanan lang kita. Kasi ang tunay na cleaner, ikaw, hindi ako. Kaya pinagtatawanan lang kita. Ngayon, kaya ganyan mo ibinabalik sa akin kasi hindi mo nga ako kaya eh, di ba? Hindi mo ako kaya. Kaya nga gusto kitang pumunta rito para makita mo kung sinong tunay na ano sa atin. Di ba? Na pinipilit mo na attorney ka, na wala naman sa itsura mo at wala ka naman din diploma Oh, na pinapakita. correction. Misleading ka na naman. False statement ka na naman. False statement, fabrication, you're fabricating story, you're misleading, you're spreading fake news. Wala akong sinabi na ako ay isang abogado. Kaya nga lagi akong nagdi-disclaimer, Wala akong sinabi na ako ay isang abogado. Kaya lagi akong nagdi-disclaimer. Hindi mo ba naiintindihan ng disclaimer? Ano ba nga talaga ang Tagalog ng disclaimer, I-explain mo nga kasi hindi mo naiintindihan eh, 'di ba? Wala akong sinabi kahit minsan sa aking mga video na ako ay isang abogado. Doon pa lang misleading ka na, okay? Libel na 'yan. Okay, madam? Madam cleaner, certified cleaner? Di ba? Di ba? Hindi mo naiintindihan ang disclaimer? Panay ang banggit mo ng Google dyan, pero minsan hindi mo inano yung sa sarili mo, hindi nag-abala, hindi mo inabala yung sarili mo kung anong ibig sabihin ng disclaimer, Ang disclaimer, sa Tagalog ng disclaimer, para maintindihan mo, ang eksaktong katumbas sa isang Tagalog, maaari itong ipaliwanag bilang paunawa, babala, pagtatatuwa, pagtatatuwa ng pananagutan, okay? Paalala tungkol sa limitasyon, pananagutan, pahayag at paglilinaw. Yun ang eksaktong konteksto ng disclaimer. Hindi mo naiintindihan, hindi siya nanood sa'yo. Host ko ng koda. Casey Ferry. May masabi lang kahit fake news. Kaya nga, yung sponsor ni Kalingap Edo na si Tita Lee dyan, ni Bada, sponsor na di Bagtit. Okay. Okay lang yan. Di ba? Kaya yung mga sinasabi mo dyan, okay, nag-disclaimer ako, hindi ako abogado. Ang impormasyon ay mula sa pampublikong sanggunian, okay? Hindi ito legal na advice. Dapat kumukonsulta sa lisensyadong abogado kung kailangan ng legal na payo. Yun ang lagi kong sinasabi at binabanggit. Hindi responsible sa mga komentong ginagawa ng ibang tao. Kaya nga ako nag-disclaimer, di ba? So, tungkol naman sa mga sinasabi mo, ito ay isang maliwanag na libel, Banat bagtit, Okay. Kita, dito sa SOCMED. Nasaan ang diploma mo? O bakit ko? Wala nga akong diploma ng pagkabogado. Taka ka ba? Kasi hindi naman ako abogado, bakit ipapakita ang diploma ko sa pagkaabogasya? Hindi naman ako abogado. Eng-eng ka ba? Dito pa nga lang naghahanap ka ng bagay na hindi ko naman claim. Claim ko ba?
Sinabi ko ba na abogado ako? Hindi naman, di ba? Eh dito pa lang, sablay ka na. Nga, Ano? attorney Google. Yan palang libel ka na dyan kasi nang iinsulto ka. Tinutuya mo ako, binubuli mo ako. Ha? Maliwanag na dito na binaano mo ako, binubuli mo ako. Okay? Libelous na yan, misleading na naman. Ikaw, nag-a-attorney Google ka. Okay? Ano pa? Akala mo naiinsulto ako? Hindi ako naiinsulto dyan. At least kahit papaano, marunong naman ako sa batas. Kasi yun ang ano ko ngayon. Noe boy, watching pang Prasig Bel Santos, nandito siya. Sabi mo, hirap ako magbasa? Hirap ka naman, totoo naman ang hirap ka magbasa. Hindi ba totoo? Ha? Hindi ba totoo? Ha? Tagalog na nga lang yung binabasa mo, ano pa? To, Lagi yun ang ibinabato nyo sa akin. Yun ako. alam nga, binabalik ko lang sa'yo. Ibig sabihin, pinamamukha ko lang sa'yo, pinapaalala ko lang sa'yo kung sino ka. Kasi kung grabe ka makapanglait sa akin, ay hindi mo nakikita yung sarili mo. So ngayon, lahat ng sinasabi mo, ay binabalik ko rin sa'yo. Ibig sabihin, yung mga inaakusa mo sa akin, ay ikaw yun, pagkatao mo yun. So what's wrong with that? Totoo naman. Bakit ka nagagalit hindi totoo? Like me, I'm not even mad. Kasi nga, hindi naman ako totoong attorney Google ako. Di ba? Hindi naman totoo. Na nag-graduate ako ng abogado. Abogasya. Hindi ko naman claim na ako ay abogada. Ha? Hindi ako tulad sa inyo, ha? Na nagpapanggap na may mga pinag-aralan porket nakapunta sa US. Hindi ako nagpapanggap, Day. Okay? Hindi ako nagpapanggap kagaya mo. Okay? Pati ba naman pagpunta ko dito sa US, damay? Wala ka na ba talagang masabi? Lahat na lamang ay damay. US. Ano pa? Ano pang madana? Hindi lang lahat, ha? May nakapunta dyan sa US na walang pinag-aralan. Hindi. Oy! Lahat na dinadamay mo, pati yung mga nakapunta dito na walang pinag-aralan. Ano ba? Ano ba talaga ang ano mo? Mag-stick ka lang sa topic mo. Huwag mong idamay na yung mga iba. Okay? Kung ako lang ang ano mo, kung ako lang ang binibigyan mo, kung ako lang yung niriribat mo dito, naka-focus ka lang dito sa issue. Huwag mo nang idamay pa yung mga ibang tao, hindi lahat. Nang dadamay ka, dito pa lang makikita na kung gaano kalimitado ang kaalaman mo. Wala dito sinong hinahay mo? Wala yan dito, hindi na yan pumapasok yan si Kimi. Marunong pumirma. Baka ikaw yun. Ano? Pinag-aralan hindi marunong pumirma. Hindi ako marunong pumirma? Pambihira ka naman? Ako nga ang final na nag-a-approve nga ako ng mga ginagamit sa court. Tapos sabihin mo hindi ako marunong pumirma. My God, banag bagsik. Pumunta ka sa lahat ng korte dyan sa Pilipinas. Makikita mo kung sino kung na may pangalang ako doon. Kahit anong government dyan. Bodies. Naluloka ako sa iyo, ha? Isa ka. Ikaw yun, Ha? Diba? Isa ka. Ano? Na hindi ka rin marunong. Unang panggap ka lang. Di ba hirap ka rin mag-English? Oo, sure ka? Mahirap ako mag-English. Sure ka? Sana, tanggal na ako sa trabaho. Wala na akong trabaho ngayon. Sana hindi na ako nagko-communicate sa mga attorney generals. Nagsisend nga ako ng referral sa kanila. Sure ka? Sure ka? Sure ka? Samantalang maganda ang performance ko sa trabaho. Ha? 'Di ba? High star. 'Di ba? Ikaw 'yon. 'Di ba? Tingnan mo yung itsura mo. Talagang nag-alahas ka pa diyan. Para lang ako'y anuhin, 'di ba? Tapatan. Ay, nako. Hindi nakakahiya kung halimbawa man yun ang tingin mo sa akin dahil hindi ko sinabi sa social media na may course ako na natapos. Yun pala eh. Bakit mo ipinapasa sa akin, pinapahid sa akin yung mga bagay na hindi naman totoo? Ngayon, pinamukha ko sa'yo kung ano talaga yung posisyon mo, kung saan ang kinakatayuan mo, kung anong stand mo sa buhay. Ngayon, galit ka? Ngayon, from your mouth, from your big mouth, from your filthy mouth,
from your filthy mouth, ay ngayon ay lumabas na ang totoo at ngayon pinagmamalaki mo na, naiinsulto ka na. Ha? Eh binalik ko lang naman sa'yo yung mga pinagsasabi mo sa akin. Ha? Sobra kasing pagka-filthy ng bunganga mo eh. Tapos, ikaw ang nakakahiya dahil English ka ng English, hindi naman duro-diretso yung pag-English mo. Of course! Alangan na makakausap ko mga Tagalog. Siyempre, sometimes nagsiswitch ako. And then, siyempre, pag nagsiswitch na ako, iniisip ko na yon kung magtatagalog ako, mag-English ko, itutuloy ko yon kasi pag dinediretso ko naman, sasabihin din mga viewers na Tagalog ko na lang. At least, siyempre, gagamitin ko yung lingwahe, yung dialect na maintindihan ng lahat. Bagtit, banat bagtit. Ikaw ang nakakahiya. No, I'm not. Ikaw nakakahiya. Kasi nandiyan ka sa Saudi, pumupunta ka lang ng Saudi para mangbalahura. Okay? Kasi ako, ginagalang ako. Okay? Kinikilala ko sa aking trabaho. Ikaw. Di ba? Ikaw. Tignan mo naman. Ano ka dyan, pumupunta ka lang sa Saudi, ginagawa mong shield. Flower, hello, like about stars. Diba, ginagawa mo lang na shield yung pagpunta mo sa Saudi na hanggang ngayon, ikaw ay isa pa rin, beneficiary. Beneficiary, hindi ka nahihiya, Diba? Dapat hindi mo ginagamit na yung kalingap. Alam mo kung bakit? Kasi nga, hindi naman na yun ang pinagtatanggol mo eh. Di ba ang tinanggol mo, malaking insulto para sa kanila yun. Kasi ang kalinga, pumasok ka dyan sa kalinga para lang hunting ka ng sponsors. And came from your mouth. Okay, admitted mo yan, admission. Siyempre, huwag na pansinin. Hayaan mo lang siya, Mrs. Star, para malaman niya yung okay yan. Kasi hindi naman pwedeng lagi na natin pinapabayaan tong mga to eh. Diba? Pinagkakakitaan tayo at the same time. Tapos, pinagtatawanan tayo, hindi ba natin pwedeng ibalik sa kanya yung mga kasinungalingan niya? Ganun lang yon. O ngayon, nagtatago ka, puro ka filter. Ba't ako magtatago? Ba't ako magpipilter? Wala naman filter ang laptop. Banat bagtit? Walang filter ang laptop. Hindi ko kasalanan kung maganda yung aking laptop kasi to. Ang laptop ko ay Apple. Apple, iPad, Apple Pro Max. Okay? Mamahalin, banat bagtit. Okay? 3,800 to, bagtit. Binilhan ko pa ng insurance. Okay? Binilhan ko pa ng $350 na insurance. Okay? Mataas ang nito. Specification niya. Okay? Banat bagtit. Okay, Alberto. Hello. Kuya Roda Balas. Mr. Guapito, Canada, yan. Okay, Laika, Ella, Federico Santos. Hello, nanood ako kanina. Hello, Ayers Mama, may grabe shout out sa'yo. Nagtatago ka dahil nabubuking ka sa kahambugan mo na kahit sa ingan mo may ipis. Wow ha? Saan mo nakita ang ipis? Nagtatago? Ba't naman ako magtatago? Nandito nga ako, kitang-kita mo ako. May ipis, nasaan ang ipis niya sa saingan ko? Nakita mo? Hoy, bagtit. Naka-aircon yung bahay ko. Okay? Aircon, centralized. Pakita mo muna dyan sa live mo kung saan mo nakita yung ipis. Okay? Dito sa Amerika, sabihin ko sa'yo, required na nag-i-spray. Mayroon binabayaran na nagme-maintenance na nag-i-spray sa monthly yan, bagtit, banat bagtit. Kasi alam mo kung bakit? Bawal dito yan. Mabibigyan ka ng ticket. So now, nag-fake news ka na naman, nagparatang ka na naman. Ikaw nga yung iniipis sa bahay nyo sa Pilipinas. Okay? Diba? Diba yun ang trabaho mo? Magpatay din ng ipis. Right? So, wag mong sasabihin kasi walang ipis dito sa bahay namin. Dapat pag nagnawa ka dyan, dapat pag nagbigay ka ng statement mo dyan, dapat pag nanira ka dyan, hawak mo ang ebidensya. Kasi ang ginagawa mo, naninira ka na lang, bayad bagtit. Bayad bagtit. Yes, this is not. Yan ba? Ang nagpapanggap na sponsor? Hindi naman ako nagpanggap. Meron bang nagpapanggap na talagang nagbibigay ako? Diresibo?
Oh, nagpapanggap ba yon, banat bagtet? Tignan mo dito, oh. Pwede kong i-pull yun. Pwede kong i-export at i-pull ko lahat yung mga sponsorship ko. At hindi yun galing sa iba, ha? Hindi kagaya mo na ikaw ay sa sponsors nang gagaling pero ginagamit yung pangalan mo para ma-promote ka. Okay? Ikaw ay isang user at manggagamit. Mm. Ha? Na kahit yung bahay mo, bahay ng homeless dyan sa US. Homeless? Tanga ka ba? Di ba ikaw na nagsabi, tignan mo ang katangahan kabobohan mo. Sabi mo bahay ng homeless. Homeless nga, di ba? Ibig sabihin walang bahay. Ha? Ang bobo mo talaga. Dito na lang nakikita na talaga kung gaano kahina ng utak mo eh. May homeless bang may bahay? Ha? Kaya nga homeless, di ba? Banat bagtit talaga ito, Miss Star, like a Bautista, di ba? Ken TV, di ba? Homeless nga, di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng homeless? Ha? Ang homeless, ibig sabihin walang bahay. Tapos sinabing homeless, ha? Ikaw talaga, oh. Oh, ano, paninira na naman yan, ha? Misleading ka na naman. Duldog ka talaga, Roda Balas. Bo, kung wala kang alam tungkol dito sa US, ha, itikom mo yung bibig mong madumi. Ayan, o, filthy mouth ka. Sponsor talaga yan si Miss Pablo, nakita ko kay Rosen. Okay? Alam ko ang may kaya dyan sa US. Ay, talaga totoo alam mo ang may kaya sa US? Talaga totoo? Nakarating ka na ba dito? Wow, ha? Sinong nagbigay sa'yo ng information, yung mga kausap mo? True ka? Ha? Sure ka? Hoy, ang tunay na mayaman at nagbibigay ng informasyon, sinong nagbibigay sa'yo ng informasyon? Ha? Yung mga kausap mo? Ha? Kung yun lang naman sila nagbibigay ng informasyon na hindi verified facts, ibig sabihin puro false yun, puro kasinungalingan. Okay? Fake news. Bobo talaga yan ba? Kasi wala Mr. Guapido Canada. Kaya nga tignan mo ang ang niya, kahinaan ng utak niya. Sinabi niya homeless. Pero sabi niya homeless, ano ba ang homeless? Ibig sabihin walang bahay. Hindi niya naiintindihan ng isang homeless. Ayos ko talaga po. Matagal na ako niyan, mas pioneer pa ako, matagal na, hindi lang yan kay Rosan ako nakilala, matagal na. Meron bang homeless na may bahay, ha? Kaya nga tinawag na homeless eh, di ba? Kailangan nagkaroon. Ang bobo! Tinatawanan lang kita. Ha? Parang ikaw, pumasok ka sa Kalingap para ikaw ay magkaroon ng bahay. Hay naku po. Ngayon nagpanggap ka. Ngayon ang Kalingap din ay isa ka rin naging beneficiary nila. 'Di ba? Ano ba naman 'tong mga pumapasok sa Kalingap, puro palpak. Ano ba, Kalingap? Ano ba hindi kayo nag-screening? Ay nako. Ha? Ano ba? Dahil ang may kaya sa US, hindi Ano ba? tulad ang bahay mo na kasing laki lang ng kubita ng amo ko. Ano talaga? O, pati yung kubeta ng amo niya nadamay. Okay, sure ka na kasing laki lang ng kubeta ng amo mo yung bahay ko? Pati bahay ko, dinadamoy mo na naman. Nasa community guidelines siya na hindi mo pwedeng isali ang intellectual property na i-attack sa iyong mga live streaming. Tignan mo, hindi ka nagbabasa, hindi mo naiintindihan yung ibig sabihin ng community guidelines ng YouTube. Ang hina talaga ng nito, ng utak nito. Bakit ba may ganitong mga nag-YouTube na nilalang na hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng community guidelines ng YouTube? 'Di ba? Hindi mo naiintindihan, ha? Sa community guidelines ng YouTube, bawal atakihin ang mga intellectual property, which is dinadamay mo yung bahay ko at ikinukumpara mo sa kubeta ng iyong amo. Samantalang sure ka na kasing laki ng kubeta ng amo mo na iyon ang nililinisan mo? Yun ang mo? Ha? Doon ang ginagawa mo, doon ka nagpapahinga, break time mo? Ha? 'Di ba? Gusto mo i-pull ko sa'yo sa community guidelines ng YouTube na bawal talaga yan na i-atake ang intellectual property pag ikaw ay nagla-live streaming? Kaya nga walang pantay-pantay dito.
Hmm. Tingnan mo, oh. Tignan mo. Sa eto, tignan mo, banat bilat. Ay, banat bilat. Sorry, banat bigta. Banat bilat, sorry. Sorry. Banat bagtit. Okay? Sa intellectual property, sa karaniwang legal na kahulugan ng intellectual property ay tumutukoy sa mga bagay gaya ng copyright, trademark, patent at iba pang likhang isip o likhang sining. Ang isang bahay mismo ay hindi karaniwan tinutukoy bilang ha. Gayunpaman, ang mga larawan, video, disenyo o iba pang malikhang gawa na may kaugnay dito ay maaari may intellectual property rights. Ha? Yon. Ang pang-iinsulto sa bahay o arian, ha? Na parang kubeta, basaruhan o iba pang panlait na panghahambing maaring ituring itong bilang insulto, paninirang puri. Depende sa eksaktong sinabi mo. Sinabi mo yun eh. Diba? Ito ay isang lumalabag ito sa community guidelines. Bawat negatibong komento ang mga pinagsasabi mo, ipul ko sa'yo. Gusto mo i-ano ko dito, i-flash ko pa dito na bawal yung ginagawa mo? Tawa ka ng tawa eh. Siguraduhin mo, kung magbigay ka ng insulto sa akin, magbato ka ng insulto sa akin, ang gamitin mo mismo yung bahay mo. Gamitin mo mismo yung pagkatao mo. Yun ang ibato mo. Huwag kang gumamit ng ibang tao, okay? So, ibig sabihin, pag gumagamit ka ng ibang tao, ibig sabihin, ikaw ay isang talunan. Dahil hindi mo kayang ipagmalaki kung anong meron ka. That's the truth. Okay? That's the truth. Oh. Okay? Yun ay isang katotohanan. Okay? Banat bagtit. Tawang-tawa siya. Tawang-tawa siya, pero hindi niya kayang ipagmalaki yung kung anong meron siya. Ipakita mo muna yung ano mo, yung kubeta mo o yung bahay mo. Baka mas makainis pa yung kubeta namin kaysa yung pagmumukha mo. Oh. Marites kami ni GMS dito. Diba? Ayan. Sige, dito tayo sa 1821. Tapos na tayo dyan. 4.56 na ano na ba natin yung 4.56? Tama na yung sinabihan niya kung janitress. Okay? 1821, nasa 1821 tayo. Diba? Pero mo, pinagtatawanan mo isang taong walang ginawa sa yung personal. Suot-suot pa yung Amerikana, pang-attorney, yun pala ay isang pala siya doon na tagapaglinis. No. Of course. Ayun ang namin, corporate attire namin yon. That's what you call corporate attire. Hindi lang attorney ang pwedeng magsuot, okay? Ang mga nagsusuot yan, yung mga, pumapasok sa opisina, okay? Okay. Lalo na pag ikaw ay may posisyon, talagang sinusuot mo yan. Ang tawag doon ay corporate attire. Bawal magsuot ng uniforme mo, okay? Bawal magsuot ng jeans at t-shirt. Kailangan naka-professional attire ka, corporate attire. Kung hindi, ikaw ay mabibigyan ng memo. Hindi mo talaga alam pala yon. Banat bagtit. Ano nga naman kasing alam mo, nandiyan ka lang, ngawa ka ng ngawa. Ang tawag doon, corporate attire. Kasi pag hindi mo sinunod yung dress code, okay? Yung dress code, ibig sabihin, mabibigyan ka ng memo. We call that corporate attire and company dress code. Natututo to. Oo nga, nakasuot ng housekeeping. Bastos talaga. Buti naman nagsilipatan sila doon, di ba? Sabi ko na nga Sabi ko, siguro babalik lang ako mag-reaction ng kalima kung wala na yung mga yan, lumawala na sila. Hindi kasi possible magkakaroon ka rin ng po rin ikaw ng kubeta. Hayaan mo tayo ay soon as possible makakaroon po rin ikaw ng kubeta. Banat bagtit nonsense. Nonsense nga, banat bagtit nga. 'Di ba? Tignan mo, hindi niya alam yung mga sinusuot ko ang tawag.
Okay, hindi niya alam ang tawag doon sa mga sinusuot ko. Ang tawag doon, corporate attire, dress code, company dress code yun. Kung hindi, mabibigyan ka ng memo! Okay? Oy, ganun yun. Kailangan, naka-corporate attire ka. Hindi siya alam. Kawawa naman to. ng office na yan. Office! Anong office? Office. Ay, sabi binanatan mo na may sabi nanatan mo, mamaya 3 years back sa'yo. Eh, ayaw mo yung mga yan. Ganyan naman yung mga yan eh. Di ba? Ayan. Di ba? Kaya wag mo akong Di ba? Huwag mo akong inaano, dinodoro-doro. Huwag mo akong gagamitan ng finger. Okay? Huwag mo akong gagamitan ng finger. Kasi marunong din ako niyan. Hindi lang ikaw, banat, bagtit. Okay? Alright? Huwag mo akong gagamitin yan. Alright? Siya ba ang account? Siya ba ang may account na si ate? Yes! Army Aquamarine. Binago niya yung banat bagsik niya. Siyempre, magaling lang yan sa mambalahora ng tao. Housekeeping bar sore. Yan. Bakit parehas yung suot na nagmamasahe sa akin sa spa? Ay, naku po. anuhan na isa lang ako katulong. Oh, hindi ko sinabi yon. Hindi ko sinabi yon na isa kang katulong. Ikaw ang nagsabi na cleaner ako, so ngayon ibinalik ko lang sa'yo. Kailangan mong maintindihan at maunawaan kung ano yung trabaho mo. Kasi yung trabaho mo, ipinapasa mo sa akin. So now, ibinaano ko lang sa'yo, okay? Pinapaalala ko lang sa'yo at inuutusan mo ako sa live mo. So ngayon sabi ko, ikaw ang uutusan ko dahil ikaw ay isang katulong, dahil isa kang utusan. 'Di ba? Bakit mo ako uutusan? Eh hindi naman ako utusan. Tapos ngayon naiinsulto ka? Eh galing mismo sa'yo yon, yung pag-iinsulto at panghahamak sa akin na sinabihan mo ko ng cleaner. Ngayon binalik ko sa'yo, umaaray ka? Ha? Banat bagtit? Banat bagtit. Dahil alam ko rin ang trabaho Oh, alam mo talaga? Sure ka? Sure ka? Ayun na naman, ginamitan na naman niya ako ng finger. Binago ang name ng Whitey pero bunga nga hindi nagbago. LJ Rosas. Okay? Sure ka? Inaano na naman niya ako. Ginagimitan na naman niya ako ng finger. Oh, finger. Anong trabaho ko ba bagtit? Nagpunta ka na ba sa HR namin? Kaya mo? Na-verify mo nga? Ano muna? Bigyan mo muna ako ng ebidensya bago mong maggawa. Eh, ikaw yan, no? Hindi ko na kailangan ng ebidensya dahil yun talaga ang trabaho mo dyan sa Saudi. Eh, ako hindi mo kayang patunayan yung trabaho ko. Again, banat bagsik. Pagbukas ka pa lang ng computer ko, ha? Okay? Pagbukas ka pa lang ng computer ko, okay? Ha? Mag-check ako ng emails. Alright? Kung mayroong mga request, may mga RAS, 'di ba? May mga RAS akong gagawin. And then pag after noon, syempre, ipo-pull ko lahat yung mga cases ko. Okay? And then syempre, i-work out ko yung mga priorities, 'di ba? And then at ayun ay related sa court order. Kailangan kong i-process lahat 'yon. Alright? Ayan. Sino? Eh, ikaw ang sinusuot mo, ano? Dapat itaas niya naman ang konti yung dignidad niya sa ganyan. Oo nga, kaya nga yun yung sinasabi ko sa iyo, Miss Ella. Saan siya nagtatrabaho? Saudi! mo dyan. Kaya nga nangungulikta ka eh. Ay! Saan nga ang resibo? Kailangan resibo muna. Ikaw nga yung nangungulekta, pinapadala muna yun sa Gcash mo, tapos ikaw pinapadala muna sa'yo, and then bago mo i-remit kay Kuya Bal, o di ba? Tapos yung hulog mo na, galing na rin sa sponsor, hindi galing mismo sa'yo kasi wala ka nang panghulog. Ganun yun. Ikaw talaga, oo. Same Saudi pala kami. Yes, Gemma Basubas, pero hindi ko kayo hinahamak ha. Siya lang yung nanghahamak sa akin, okay? Pinapaano ko lang sa kanya. Okay? Nilalagay ko lang siya sa kanyang kinakatayuan. Wala ka na kagaya, Madam Host, Mama Romix Vlog, mamaya di yan makatapos sa live, tawagan na yan. Tatawagin na yan, ganon. Kung talagang mayaman ka, bakit hindi mo suluhin ang mga Ay, nagsusulo nga ako, di ba? Sinulo ko naman lahat yung ano ko Sinulo ko naman lahat yung pagbibigay ko ng pera. Eh sila yung nag-ano sa comment section ko eh. Sila mismo ang nagsabi na gusto nilang magbuo ng team. Okay? Sila, tapos pinapadala na nila yung mga resibo nila sa akin. Kasalanan ko ba na sila ay nagpadala sa akin, hindi sa'yo ipinidala? Ha?
Kasalanan ko ba na sa akin nila pinapadala yung mga resibo at ako ay nagre-record at pinadala nila diretso sa GCash, directly sa GCash ni Kalinga Prab at kanyang BDO account na hindi pinadala sa'yo? Okay? Araw-arawin mo yan si Crispy. Warrior Lolo, di ba? Pati ba naman yun, pinagseselusan mo yung pagpapadala nila ng resibo sa akin para lang i-record ko? Okay? Para i-liquidate ko? Okay? Right? Tinulungan ko lang naman si Kalinga Prab. Ako lang ang ako lang ang nag-record, pero yung pera dumiretso kay Kalinga Prab. Ha, nainggit ka doon kasi wala kang cut, ganun ba 'yun? Oy, padalaan niyo kay Bagsiko kasi kay padalaan niyo kay Banat Bagtit. Kasi wala na siyang sponsors, 2 na lang daw ata, sabi niya. Ewan ko hindi ko pa narinig yung part na yon, mga kapatid. Matanong kita, binat-bilat, bakit puro yaman at tayo ang pinakikialam mo? Ngani tao, hindi ko alam. Pati ba naman problema niya? Baka gusto niya sa kanya ipadala. Well, maybe, siguro yun ang gusto niya, ipadala sa kanya kasi 'di ba yung mga nagpapadala, pinapadala sa GCash niya, then papadala kay Kuya Bal, ganon. Tapos yung kanyang kontribusyon, yung magpapadalang sponsor, yun na rin ang magko-cover sa kanya. Yun ang sabi nung ayun, legit, yun hindi fake news yun napanood ko yun. Ibigay mo sa mga ini-sponsoran mong angel. Ano nga? Sinong ini-sponsor ang Angel pinagsasabi mo? Lahat naman yun, binigay ko naman na buo yung pera ko. Wala naman galing sa ibang tao. Okay? Nagkataon lang na gusto nilang isama sa recording yung mga pinadala nila na dumiretso doon sa mismong account ng Kalinga Prab. Bakit mo sa akin hanapin? Hanapin mo doon kay Kalinga Prab, Hanggang ngayon, nandyan yung Kalingap dyan, naka-banner. Tingnan nyo mga kaibigan, may banner yung niya. Nakikita nyo sa right button? Kung nakikita nyo po, dito sa taas nito, itong naka-banner yung may naka ng Kalingap. Ayan nakikita niyo yung mouse ko? Ito yun ginagamit niya yan. Ito yung mouse, ayan. Ito yun. Kalingap pa rin yan, ginagamit niya. Ito. Yung mouse, yung binibilugan ko. Yan, ginagamit niya yung Kalingap. Pero doon siya kumampi, doon mismo sa kung saan siya nakinabang siya sa Kalingap, pero nandoon siya, nakisimpat siya doon sa mag-inang sinungaling. Diba? Nagagalit siya kasi nga gumamit ako ng ebidensya. Doon sila nagagalit. Nagagalit sila kasi ayaw nilang malaman ang kasinungalingan ng mga mag-ina na sinasabi nila na hindi sila humingi ng tulong. Pero mas mahigit pa pala doon sa paghingi nila ng tulong, sila ay nagdasal pa. Nagdasal yung biyansi niya. Diba? Yun ang legit. Yun ang hindi fake news kasi gumamit ako ng ebidensya, hindi mo kagaya na hindi ka gumagamit ng ebidensya. Ang ginagawa mo lang, yung filthy mouth mo lang ang pinapa-andar mo. Ganon. Nasaan si Rosan? Nandun sa kanila. Gusto mo, puntahan mo? Ha? At saka yung walang mga kinalaman dito, dinadrag mo pa. Bakit mo dinadrag si Rosan? Yun ang problema sa'yo. Bakit mo nga siya dinadrag? Anong problema mo sa kanya? Saudi, most OFW from Saudi may tililing. Ay, wag ka namang ganyan. Kasi may mga kaibigan ako galing Saudi, hypocrite, mga magsabi na nurse daw kasi ang pag-apply nila ay nurse pero caregiver. Ganon. Ingat ka, madam. Mahilig pa naman ma-personal yan. Kahit naman personalin niya ako, anong ipo-personal niya sa akin? Okay? Anong ipo-personal niya sa akin? Pag pinersonal niya ako, ibang level na yon, di ba? Ibang level na yon. Ibilalagay ko siya sa paglalagyan niya, di ba? Diba, hindi lahat ng tao na babastusin niya at pe-personalin niya ay kakayan-kayanin niya. Dito lang tayo sa issue. Siyang unang na-memersonal sa akin, hindi ko naman siya pinapakialaman. Talong-talo na siya dito, dehadong-dehado na siya kasi siya yung nauna, hindi naman ako Iniwan mo sa ere dahil hindi mo kaya magpaaral. Aralin mo nga. Bakit ka ba pinoproblema mo? Hindi niya na-meet yung criteria ko Bakit ka ba nakikialam? Hindi mo na problema yun. Okay? Tingnan mo, yung mga hindi niya problema, panghihimasukan niya. Diba? Nang a-attack siya. Diba? No. Kung talagang nakakatulong ka, talaga, marami akong natulungan, hindi mo kagaya na ikaw yung tinutulungan ng Kalingap. Diba? Ikaw nandiyan ka lang para tinulungan ka ng Kalingap, nagkaroon ka ng kung ano yung wala mo dati, sa Kalingap mo hinanap.
ang Kalingap ang nagtupad ng iyong mga pangarap kaya pumasok ka sa Kalingap, 'di ba? Tapos ngayon, pinapakialaman mo ako, hindi naman kita pinapakialaman, right? Kung talagang nakakatulong ka, Ay talagang marami akong natulungan na banat bagsik. Mulat sa pool, matagal na ako diyan. Sumulpot ka lang naman di ba? Sumulpot ka lang naman. Kasi dito mo nakita sa Kalingap na meron kang future. Okay? Meron kang futures. Nagkaroon ka ng bahay. Nagkaroon ka ng sponsors.